Hello everybody, welcome to my channel. Tapos na ang work namin ngayon. At syempre, eto nakabagpak ako palagi. Maliit lang naman yung bagpak. Andiyan yung passport, tsaka yung cellphone, tsaka charger. Ayun sa balita nung kasama ko, hindi makapagpadala through online sila para sa pamilya. Temporary close po muna rewire at pagpapadala dahil sa hindi magandang sitwasyon. At tiis po muna kayo kahit isang buwan. Kasi mahirap po kasi na wala talaga kami dito kahit nahawak na pera. Kasi pag sinabing kailangan bumili ng ticket, paano? Wala namang mabibili ng ticket at kaguluhan na. May kikwento ko sa inyo na isang nakakatouch na pangyayari sa araw na ito. Kahapon po kasi sabi ko sa Panginoon, magbigay ka ng sign, yung parang magpakita ka ng sign dito sa bintana ko, sa may kwarto. Kung kailangang i-pull out ko na talaga kung ano yung naiwan ko pa dun sa dorm. Ang iniisip ko ay isang anghel lang ipakita, pero imposible naman magpakita ang anghel sa akin. Pero parang kinilabutan ako, pero hindi naman kinilabutan. Yung nakita kong sign sa langit ay parang nagpalakas ng aking loob. Isang higanting hugis ibon na nakadapo sa sanga. Yung pong sanga ay gawa sa ulap at yung higanting ibon na nakadapo ay nakahapon dun sa sanga na ulap ay hugis ulap din na ibong higante. Dun sa kaharap ng higanting ibon na yon ay dalawang pakpak na hugis ng pakpak ng anghel pero walang katawan. Hugis lang ng pakpak. Yun ay 1 o'clock and 23 minutes ng madaling araw. Bumangon ako at umupo at nagmuni-muni. Yun lang yung ulap na natanaw ko, wala nang iba. At yung desisyon namin ni Trill ng umaga na kailangan makabalik kami at i-finalize na ang lahat. Kailangan makuha namin yung kailangan makuha na at ang maiwan ay ready nang maging abo kung sakasakali. Ang hinihiling ko sa Panginoon, nung nakita ko yun, ang lugar ko ay ginagabayan ng isang malaking Holy Spirit. Nung naglalakad na kami ni Trill sa umaga, madilim ang langit. Nakakita uli ako ng sign, hindi ko na po pinicturan yun. Sinabi ko kay Trill na tingnan mo Trill, yung langit. Meron na namang Exodus, pero ang lalaki, madilim, maitim. Maraming mamamatay. Ang sa akin, ayun ay nakatakda na. Kahit sabihin pang pigilan. Alam niyo po ba yung sinasabi na rapture? Diba? Yung kumukuha, nagbabawas ng tao. Habang kami naglalakad, malapit doon sa kakahuyan, na tumingala ako, nakita ko isang higanteng parang tao. Maaaring image yun ng pinapakita ng Panginoon at may hawak siyang parang nakaganon. Ang naalala ko doon ay yung Ark of the Covenant. Nakaganon po kasi, naka-ark. Alam mo yung horseshoe, pero hindi siya horseshoe, nakaganon. Yung Ark of the Covenant ay nakayuko. Parang nakayukong dalawang anghel. Nakaharap siya sa parte na kung saan naroroon ang Lebanon. Sabi ko sa sarili ko, humarap na ang Panginoon sa Lebanon. At ang Diyos na ang haharang sa kanila. Sa patuloy namin paglalakad, nalit nga kami ng 8 minutes no ni Trill kasi medyo nalit yung bus eh. Yun, hila-hila ko pa rin yun. Sabi ko kailangan madala ko yung maleta na kung saan yung maletang dinala ko nung ako dumating ng Israel. Yun yung maletang hiningi ko sa kapatid kong Siman at saka yung maleta ko. Ngayon, walang laman yung isa eh. Yung isa may laman. Pagdating ko doon sa dorm, sumalubong yung pusa, wala akong pagkain, meron pala ako sa rep. Binyaban ko siya ng pagkain, tsaka isang pusa doon sa park. Binigyan ko sila maraming tubig. Nung huling bago ako umalis, niyakap ko na yung pusa. Kasi nagbeso-beso na kaming dalawa. Niyakap ko na siya, sabi ko sa kanya, magkita tayo uli. Sabi kong gano'n sa kanya. Aalis muna ako, Tiger. Tiger yung dalawang pusa na yun eh. Ngayaw siya ng ngayaw, parang
syempre ayaw niyang umalis ako. Sabi ko, aalis lang kami. Kasi napakabait ng pusa na yun eh. Pagdating ko, ano siya eh. Yung parang long time friend na nagkita kami. Parang niyaw siya ng niyaw. Yung na-miss niya. Ilang araw akong nawala. 3 araw yata yun. Sabi ko, yung plangga ng isang batya na tubig na iniwan ko doon, nabawasan ng 2 pulgada. Nainom na niya. Tsaka ng barkada niyang pusa din. May isa pa na mayroon ako naging guest na kanina nagsirena. Yun po'y karanasan lang. Tayo po kasi ay may iba-ibang relihiyon at paniniwala at paraan ng pananalangin. Noong nagsirena, nasa 11th floor ako, takbo ako, pababa. Nakaharang sila sa daan eh. Sabi ko, ang ano nila is, doon lang sila mag-stay sa exit, hindi sila bumahagdan. Sabi ko, Shimon eh, bumaba kayo sa 8th floor. Sumunod sila sa akin, akala nila siguro yung parang security ay housekeeping ako. After no, na malapit na ako sa kanila, nagbumalik na sa room, natapos na yung sirena. Tinanong nila ako, bakit daw, pag nagsirena ba, kailangan namin pumunta sa 8th floor? Sabi ko, wala namang nagsabi na pumunta ng 8th floor. Ayon lang sa aking pakiramdam, doon ang safe na ligtas na lugar. Kasi itong 11 ay ang last floor ay 12. Kapag tumama ang bomba, delikado sa 11. Kaya kung kaya nyong bumaba ang 8 hanggang 7, bumaba kayo. At kung patuloy na nagpasirena at bumomba ng bumomba, bumaba na kayo sa kababaan. Sa pinaka-negative. Sabi ko ba, tinanong niya ako kung ano ako, taga saan. Sabi ko, taga Pilipinas ako. Sabi niya, first time mo ba makarinig ng ganito? Sabi ko, last year ganito din. Pero mas matindi ngayon. Sabi ko, ganon. Yun. Tapos sinabi ko sa kanila, Israeli ba kayo o daw? Nasa center daw sila, lumipat sila dito sa aming lugar. Kasi yung kapatid niya malala, tinamaan sa ulo ng bala. Sabi ko, magdasal kayo tuwing umaga bago matulog. Ipagdasal niyo yung kapatid mo. Sabi ko, gano'n. Sundalo yating kapatid niya eh. Ang sabi niya sa akin, pwede bang ipagdasal mo rin yung kapatid ko? Kasi parang iba yung pagdadasal nila eh. Sabi ko, ipagdasal niyo sa Diyos. Sabi ko, ay nag-request silang ipagdasal ko daw. Ngayon sabi ko, may kandila ako sa bahay, doon na lang sa room, ipagdadasal ko. Ibigay mo sa akin ang pangalan niya at ipagdadasal ko siya. Kasi yun yung iniutos din sa Biblia na ano eh, magpagaling kayo. Tayo po ay may kapangyarihang makapagpagaling ng kapwa natin. Tayo rin po ay may kapangyarihang ipagdasal ng kapwa natin. Yun ay pinag-utos ng Panginoon. Yun, eh, hindi siya marunong. Sabi ko, sige. Tapos pagka naluha ko pagtapat ko doon sa bintana habang ako naglilinis, suminag ang napakasikat na araw. Dahil wala nga akong kandila. Dahil nga po wala akong kandila, sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, wala akong kandila sa mga oras na to. Itong taong ito, ang pangalan ay binanggit ko yung pangalan at tinawag ko pangalan ng Diyos. Ang araw na ito, na sumisikat sa akin ay ang aking kandila. Itinapat ko sa araw yung pangalan nung pinagdadasal ng lalaki na ipagdasal ko daw. Tapos, sinabi ko sa Panginoon na puntahan mo yung taong ito. Samahan mo siya sa mga oras na to, kritikal ang buhay niya. May tama ang ulo niya, tsaka katawan. Yun, masaya ako. Tapos sabi ko, mamaya, pag uwi ko, magdadasal ako. Siguro doon na lang sa loob ng CR. Para solemn. Kailangan solo ka eh. Kailangan taimtim. Yun, di ba po? Hindi ko na iniisip yung mangyayaring kasunod. Pero ang iniisip ko sa mga sandaling ito, may higit na kawawa kaysa sa amin. Yung mga tinamaan ng bala. Yun. Okay po, bye-bye.
Bye-bye po, and please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang buhay namin dito sa Israel. At buwang loob ko at naniniwala ako na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa ating pusong pananalangin, ang Diyos ay makikinig at tutugon sa atin kung nasa saan man tayo. Bye-bye!